Catherine Bernardo, Daniel Padilla, and Alden Richards. Totoo nga bang maghaharap-harap at magkikita-kita dahil dito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, of course nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong panonood. At ngayong araw, ganap po kay Miss Catherine kung saan busy po siya sa kanya pong parang meron po na naman siyang endorsement shoot na parang palaban ang itsura ni Miss Catherine dito ha. Kakaiba or meron siyang pinaghahanda ang isang biggest event na kasama po itong photoshoot na ito. Ayan, medyo kulot ang buhok ni Miss Catherine and I think meron po siyang endorsement, beauty endorsement ba yan or clothes, hindi natin alam kasi it was posted by Mr. John Vale or John Vale, opo, na kanya pong isa sa mga glam team ni Miss Catherine Bernardo. At ngayon, pinag-uusapan pa rin kahit po talagang sabihin na natin na deadma lang si Miss Catherine Bernardo, Alden Richards, and Daniel Padilla sa mga issue na umiikot ngayon sa social media. Kasi kung makikita po ninyo talagang sila po ang pinag-uusapan ng todo. Talagang love triangle talagang nagaganap ngayon eh. Dahil pilit po kasi sinasabi nila na si Miss Catherine daw ang talagang may gusto, no? Talagang si Miss Catherine daw ang hindi makalimot kay Daniel Padilla. Sabi naman ng mga fans si Daniel na parang naka-move on na raw si Daniel Padilla dito po kay Miss Catherine Bernardo, no? So, parang pinapalabas nila na si Catherine talaga yung yung dead na makabalik dito kay Mr. Daniel. Ganun po yung lumalabas sa social media na hanggang sa ngayon, kahit ano po yung mga lumalabas na yan, wala pong sinasabi si Catherine. Kung sa breakups nga nila, yung ni Daniel Padilla, hindi yan nagsalita eh. How much more sa mga issue pa na talagang parang petty issue lang yan para sa kanya. But anyways, eto na, usap-usapan din po kasi sa social media ngayon ang inilabas na balita ng ABS-CBN na si Daniel Padilla, Catherine Bernardo, and Alden Richards ay nakatakdang magkita-kita para dito po sa ABS-CBN ball, no? Usap-usapan po ito ngayon kasi bukod sa inaabangan pagsasama ni Catherine Bernardo at Alden Richards sa isang grandest and most star-studded underwear fashion show on March 21 sa SM MOA Arena, ay hoping pa rin po ang mga Katden fans na muling magsasama. At alam natin na talagang kinumpirma na po ng GMA na magsasama po itong dalawang ito doon po sa nasabing show. At magsasama din po silang dalawa sa ABS-CBN Ball 2025 sa darating na April 4. Wow! Nagdiwang nga agad ang mga fanay na save the date, the announcement na ang tinutukoy magkakaroon nga this year ng inaabangang pinakamalaking event at pagsasamahan ng kapamilya stars sa susunod na buwan. Mas napaaga nga this year ang kapamilya event kasi usually during the last quarter of the year to ginaganap. Bakit nga kaya inagahan ngayong 2025? Anyway, kahit wala pang masyadong detalye ang inilabas sa maraming netizens sa tambay sa X, siniship na dapat ay si Alden ang maging escort ni Catherine sa nasabing event. Total, ang Catherine naman daw ang bida sa pinaka-blockbuster movie ng ABS-CBN film production sa history of Philippine cinema, ang Hello Love Again. Dapat lang daw nabigyan ng pinakamataas na pagkilala sina Catherine at Tisoy sa nasabing ball. Yun ay kung si Mr. Alden Richards po ay invited ng ABS-CBN, which is hindi naman po imposible. Deserve kasi ng Catherine yun. Sabi niya ganon. Pero ang tanong nga rin po ng mga marami, sure din ba na present din ang nasabing kapamilya artist grand reunion event si Daniel Padilla na bida sa nangungunang action-packed series ng ABS-CBN Studios and Incognito? Ang tanong, magkikita-kita kaya ang tatlo sa nasabing event? Yun ang dapat nating abangan dahil according sa mga Katden fans na kung meron daw pong pinaka-deserve na maging escort si Miss Catherine, walang iba yun kundi
kundi si Mr. Alden Richards, no? Pero sa tingin ko ha, ito po yung point of view ko with regards to that. I think Miss Catherine Bernardo rarampa ng mag-isa yan, no? Rarampa yan ng mag-isa sa ABS-CBN ball dahil syempre ayaw niya ng intriga, kaya yun po ang mangyayari dyan. Pero dun po sa bench, yun po ay talagang confirm na magkasama po silang dalawa, kasama ng ibang mga GMA or GMA Sparkle artist, no? So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. So, magbabasa tayo. Unahin po natin komento mula kay Miss Mary Angelo Vivero. Sabi niya, Ma'am Darren, singnan nyo tattoo ni Daniel na sunflower. Kinover up na niya, wala na. I guess wala na talaga sila. Yun po yung inaalam ko kasi kapag po talagang pina-cover up niya na yun, meaning wala na talagang halaga sa kanya si Miss Catherine Bernardo na taliwas doon po sa mga naglalabasang news, no? Sabi ni Miss Gloriosa Silvano, bakit kasi ayaw magsalita ni Catherine kung ano ba talaga ang totoo para matapos ng issue? Kailangan mo ring magpaliwanag kung ano ba talaga. Sabihin mo kung nakipagbalikan ka. Tignan mo tuloy, hindi na nirespeto ng kampo ni Daniel ang nanay mo. Nagtatago rin kayo ni Alden. Ano ba talaga? Which is, yun po ang tanong ni Miss Gloriosa Silvano, no? Na parang, kung talagang meron talaga kayong relasyon, pwede nyo naman pong aminin, diba? Pero, katulad ng lagi ko pong sinasabi sa inyo, kapag inamin ni Catherine at ni Alden Richards sa magkarelasyon sila, possible yan na hanap ng butas ang ilang mga bashers para sirain. Hindi pa nga po sila umaamin sa publiko, sinisira na. How much more pag inamin pa nila? Sabi ni Jim Cake, dapat talaga ipakulong yung mga taong walang magawang mabuti sa kapwa at puro paninirang puri lang ang alam. Dapat, pati yung Daniel cheater, ituloy restriction order para sure. Sabi ni Flower Sun, Kat, basta wag ka lang bumalik kay Daniel, tama na, pinatawad mo na si Daniel pero no comeback movie anymore. Tapos na ang sakit na daanan kay Daniel. Sabi ni Dolor Shokon, cut then only, no more Katniel. Ayan, ito naman yung kanyang komento. Alam nyo, meron din kasi ako mga nababasang mga Daniel fans, no? Yung mga fans po ni Daniel. Parang, ano na rin sila, enough na rin sila na parang hindi na rin gusto na makipagbalikan pa si Daniel kay Catherine. May mga fans na gano'n. Meron din naman talaga hanggang ngayon is umaasa pa rin doon sa Katniel. Sabi ni Miss Evelyn Pantas, bakit ngayon sobrang naghahabol si Daniel? Dahil ba sa kasikatan ni Catherine, dapat noon pa siya naghahabol kay Kat, mga half year. Kat, mag-isip-isip ka ng mabuti bago ka bumalik. Paano na lang kung sakaling hindi ka na sikat? Ayan. So, ito naman yung kanyang komento with regards to this. And I think, bago naman po mag-decide yan, pinag-isipan naman po siguro yan. Pag-iisipan niya naman siguro ng todo, no? Sabi ni Miss Gloriosa Silvano, pati ba naman yung pagkananay mo, kini-question ni Gaza? Ang tapang mo ha, sabi niya. Si Catherine ang dapat magsalita dyan kung anong totoo. Tapos, kung nagkaisa sila ni Daniel, ay nako, magsasalita lang dapat magsalita para wala ng issue. True. Sabi ni Miss Anastasio, huwag nang pansinin yung mga bashers na walang mabuting balita, makarma kayo. Sabi ni Esther Francisco, totoo nga, nalupit nyo talaga kasi dito pa rin talaga nag-post. Grab kayo, talagang hilig nyo isingit, sumisingit yung vlogger nyo. Iba din makapag-sales talk sa manok nyo. Ha? Ayan. So, salamat po, Ma'am Shi Anastasio Malabo and Miss Esther Francisco. Another, Miss Mary Jane Glass, Miss Tarrants, dapat talaga i-demanda yan. Hindi naman ganyan si Mama Min. Kung nag-control si Mama Min kay Kat, true yung sinasabi ni Tita Long. Yan, tama naman. Sabi ni Miss Ami, Kat and Alden, be responsible. You need to say something para matigil ng mga tao. Kasi the more na sila po ay silent, the more na mas tumitindi. Kasi alam niyo po, minsan, strategy rin yan sa showbiz na parang pinapalala nila na pinapalala yung issue para magsalita. Yun po yung pinaka-pros and cons ng pangyayari na yan. Another one, sabi ni Miss Vrideline Varse, syunga-syunga na talaga tong si Gaza. Sana makulong yan para mahimasmasan sa pagkasyunga niya. Kung ano na lang pinagsasasabi, wala namang resibo na may pakita. Puro mga old videos and photos lang inilalabas. Diyos me, hashtag
grasa. Gasa yun, mami. Sabi ni Miss Benga sa Sena, grabe ng mga tao ngayon, wala nang pakundangan sa pagsasalita sa kanilang kapwa. Napiling nila sila lang ang tama. True. Sabi ni Miss Ellen, sige, pakulong yun na yan para masampulan yan. Di titigil yan eh. Padampot mo sa authorities sa South Korea back to Pinas para masintensyahan na. Ayan. So, hindi yan makalapag sa Pilipinas kasi matapos mga scam yan dito. Kaya matapang siya na gumagawa ng mga ganyan kasi nga hindi siya makakasuhan dahil nasa ibang bansa siya. Sabi ni Miss Gilbert, ang lulupit ng mga tao ngayon. Ayan. Sabi ni Miss Jenny Pansacola, Ma'am Dareds, tama po kayo. Personal na buhay na ni Kat yun. Wala nang ambag yung mga taong naninira kay Kat. Very true. Diba? So, ganun talaga eh. Talagang marami po talagang makikisaw-saw sa kasikatan ni Miss Catherine Bernardo. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.